Kaugnay naman po ng pinaigting na pagpapatupad ng Oplan Isnabero ng LTFRB, makakapanayam natin si Ginoong Bong Suntay, ang presidente ng Taxi Operators Association. Magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali, kasamang Rafi. Magandang tanghali din. Reaction niyo po dun sa Oplan Isnabero ng LTFRB na kontra sa mga taxi drivers na tumatanggi sa mga pasahero at nangongontrata pa umano? Well, alam mo, nag-usap nga kami dyan ni Chairman Delgra sa LTFRB, and kami naman sa Philippine National Taxi Operators Association has always been very supportive of the drive ng LTFRB. Lagi nga namin binibilin sa mga... Hello? Go ahead po. Yeah. Lagi nga namin binibilin sa aming mga taxi driver na talagang serbisyo ng mga pasahero. Ngunit alam namin na nangyayari pa rin na minsan ang mga taxi driver tumatanggi. Alam mo, pinaliwanag ko na rin yan kay Chairman Delgra at even dun sa mga previous chairman na ang may feedback hindi masakit sa tenga. Nag-feedback yung phone. Susubukan po namin pahinaan po siguro. Go ahead po. Alam nyo, kahit sa mga nakarang chairman ng LTFRB, umupo na kami, nakipag-dialogo at sinasabi namin na sana maintindihan rin nila yung kalagayan rin ng mga taxi drivers, especially ngayong mga panahon na sobra talagang traffic. Hindi lang dahil darating ang Kapaskuhan, pero alam mo, ang taxi fare, ang existing taxi fare is a taxi fare which was granted 7 years ago. Opo, pero Ginoong Suntay, yung problemang ito ng pagtatanggi ng ibang taxi drivers, matagal na yung problema ito. Hindi ho ba? Ano ang ginawa ng inyong asosasyon para matugunan ito? Alam mo, kagaya nga yung asosasyon namin, ang mga kasapi ng Pintoa, alam mo, meron kaming customer service seminar na pinapa-undergo ang driver namin. Aside from that, every Thursday yun, lahat ng mga driver na pumapasok sa amin has to undergo that seminar. Tapos nun, sa HPG rin, every Sunday naman, in partnership with the Highway Patrol Group, yung safety driving seminar. Laging ginagawa namin yan to instill drivers discipline din. At alam nyo, hindi naman kami nagkulang sa pagpapaliwanag sa driver at para kausapin sila na ang pasahero hindi dapat tinatanggihan. Pero ang sinasabi ko nga ho, at sana maintindihan nyo rin, kaya tumatanggi ho yung driver. Pagka ang driver talaga naipit ho sa traffic, kunyari from Quezon City to Makati, that's just 12 kilometers away. Ngayon, pagka naipit ka ho sa traffic, it will take you an hour and a half. Doon ho sa hour and a half na yun, dahil ang patak ng metro, 350 lang, siguro pagdating sa Makati, mga 120 pesos lang dapat ang pasahe. Lugi ho yung driver. Pinapaliwanag nga ho namin sa LTFRB that we have to, kung gusto rin natin ma-minimize ho, yung mga incidents ng mga tumatanggi sa pasahero at contracting, we have to make the taxi fare realistic. Kasi hindi ko talaga maaalis. Kahit suspendihin namin yung driver, kahit tanggalin namin ang tanggalin, mangyayari ho dahil no driver in his right mind, papayag na malugi siya. Yung iba pong mga taxi service ngayon, Uber at Grab, meron silang tinatawag na surge pricing. Ngayon po ba, isa po ba yun sa mga gusto nyong i-adapt na rin dito sa mga regular taxi fleets? Alam mo, ang pinapakiusap nga lang po namin sa LTFRB, hindi nga ho surge pricing. I-adjust lang ho yung waiting time. Kasi ang waiting time ngayon, ang patak ng metro is 350 for every 2 minutes na na-stuck ka sa traffic. So, kulang ho Ang hiniling nga namin, nag-file kami ng petition for fare increase, sana yung 350 gawin 5 piso. Dahil sa computation namin, pagka ganun ho mangyari, yung mga driver ho, hindi na mami-minimize yung tumatanggi. Well, in any case, siguro yung mga pasaherong nahihirapang sumakay, lalo na sa mga rush hour at lalo na ngayong magpapasko, ipapayag naman pong magbayad ng karagdagang pamasahe kapag naiipit sila sa trafiko. Meron ba kayong pag-aaral na nagva-validate nun? Meron ho kami pag-aaral na nag-validate nun. In fact, sinabit na nga ho namin yan sa LTFRB at mong dialogue namin. Kasi
Similarly, kita nyo ho yung sa Uber, yung surge pricing nila pagka na-traffic ho kayo, hindi lang times 500%. Minsan talagang umaabot ng 600% yung At kinakagat yung pa rin ho yun. at tinatanggap. Kaya nga sabi namin sa LTFRB, sana naman intindihin din nila yung kalagayan ng mga driver namin. Ang taxi ang pasahe sa Uber at sa Grab unregulated ng LTFRB. Pero yung sa amin has been maintained at a standstill since 7 years ago. Tumaas na ho yung bilihin and dahil sa alam naman natin wala na hong rush hour ngayon. Kahit anong oras ka lumabas sa EDSA. Anong reaction ng LTFRB sa inyong panukala? Pag-aaralan raw ho nila. Pero sadly, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraang chairman pa, sinabi na namin yan, 3 years ago, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ho. Well, in the meantime, ano pong pwedeng gawin kaya ng inyong organisasyon para naman masolusyonan kahit papaano itong problema ito? Dahil syempre, public conveyance po yan. Dapat talagang hindi tumanggi yung mga taxi drivers Dapat ninyo. talaga ho hindi tumanggi. Kaya nga, alam mo, nung huling pag-uusap nga namin sa LTFRB, sabi namin nahihirapan na rin kami dahil alam nyo, pagka tumanggi ang driver, hindi naman ang driver na nasasaktan eh. Ang penalty na 5,000 pesos is being imposed on the operator. So ayaw namin talagang tumatanggi ang driver. In fact, we always run the risk of having our franchise suspended dahil lang may driver na tumanggi magsakay ng pasahero. Ang gusto nga ho namin maintindihan ng LTFRB na wala hong disente o responsibilidad na operator ang gusto o who will tolerate drivers who refuses to convey passengers. Pero pagka hindi ho talaga kumakain na yung mga driver at gutom na talaga sila, talagang hindi ho natin maano So anong pakiusap nyo ngayon? Anong pakiusap nyo ngayon sa LTFRB at siguro sa inyong mga drivers na rin? Well, ang pakiusap po sa LTFRB, sana intindihin nila na talagang outdated na at unrealistic na yung existing taxi fare na kailangan nilang i-revisit. We also want good drivers. We want to hire good drivers. We want to have good drivers. But we are always at a losing side kung hindi nila maiintindihan at hindi nila tatanggapin na outdated na yung pasahe. Dahil ang driver, pagka tinansya nilang malulugi sila, talagang ang gagawin nila yung bawal. Bawal mangontrata, bawal tumanggi sa pasahero, pero gagawin nila dahil nalulugi sila. So ngayon po buhay ang hinahanap po nila. Opo. Ngayon po pinoproseso pa yung isyong yan sa LTFRB. Kapag kayong pasahero ay nakikipag-usap sa driver, ano kayang po pwedeng sabihin ng pasahero para naman hindi tumanggi yung inyong taxi drivers? Anong po pwede nilang sabihin? Either sabihin mo na ang magandang gawin mo, picturean yung plate number ng taxi at sabihin sa driver, i-report kita sa operator o i-report kita sa LTFRB. Siguro pinakamaganda, i-report sa operator at ma-action na namin kaagad. Pero kaysa ho kami, alam nyo, walang operator. Wala ho talagang operator on his right mind would tolerate reckless, arrogant or drivers na sabi ko sa inyong tumatanggi sa sakay. Pero iisipin nga ho natin, bakit tatanggi ang pasahero? Ang driver, naghahanap talaga ng pasahero yan para dahil yan yung hanap buhay nila Pero bakit sila tumatanggi sa pasahero? Di ba may dahilan ho? Ang dahilan yan, pagka malulugi sila, pag alam nilang malulugi sila sa biyahe. Well, ganun lang ho kasimple yun. Ganun lang ho kasimple. Well, siguro pakiusap na lang po sa publiko patungkol sa isyong ito. At again, ulitin ho natin ano yung mga po pwede nilang gawin. Nabanggit nyo na yung pagsabi sa driver na picturean kita at yung plate number at may report sa yung operator. Ano po pa yung po pwedeng gawin ng mga pasahero para mapapayag yung taxi driver na ihatid sila sa kanilang paroroonan? Well, yun nga ho, picturean na, sabihin, susumbong sa operator or i-report sa LTFRB. Yun ho yung magagawa. On the part of the LTFRB, para sa mga driver who refuses to convey, sana para i-impose naman yung proper penalty sa driver rin, huwag sa operator. Kasi ang nangyayari, pag may driver na tumanggi sa pasahero, ang ipi-penalty yung operator. So, paano matuturuan ng leksyon yung driver kung ang parusa nasa operator, wala sa driver? Well, sana nga makahanap ng win-win solution ika nga sa problemang ito. Pero in the meantime, sana naman yung mga pasaherong nanonood makuha yung inyong tip
siguro kausapin yung taxi driver. Ang pinakamaganda rin nung gawin, alam nyo, most of the fleet operators, merong huyang, merong call center na ginagamit. Magpa-pick up na lang ho. Okay. So para manggagaling... Kung sa kalsada, magpa-pick up para nanggagaling ho sa garahe namin yung darating na sasakyan nila. Okay. Sige po. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat rin, no? Si Attorney Bong Suntay, Presidente ng Taxi Operators Association.